So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is sex and addiction. So, sex is God's gift, but sin can twist into a slavery, addiction to sexual sin, whether lust, pornography, or immorality. This distorts intimacy and destroys relationship. Instead of reflecting God's covenant, it's enslaved the body and mind. Living emptiness through freedom comes only through Christ, who redeems and restores our desires. So ayon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 13, you say, food for the stomach and the stomach for food, and God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. Sinasabi ko na porneia corrupts the mind. So, kapag patuloy tayong naka-expose sa immoral content like pornography or sexual sin, unti-unti natin binabago ang ating pag-iisip. So, nawawala ang purity ng utak natin at ang tama at mali ay nagiging malabo. Next is porneia enslaves the heart. So, hindi lang utak ang naapektuhan pating damdamin. So, nawawala ang tunay na pagmamahal at napapalitan ko ng lust. Parang nawawala yung freedom natin to love purely dahil laging may kahalong selfish desire. Next is porneia destroys the body. So, ayon sa Bible, sexual sin is a sin against your own body. It can lead to physical consequences, but also spiritual and emotional damage. Unti-unti na itong sinisira ang buong pagkatao mo. So, dumako naman po tayo sa ating applications. Flee from porneia at all cost. So, huwag mo nang paglaruan at itest ang limit mo. Umiwas agad kung kailangan mong alisin ang apps, iwasan ang certain places, or putulin ng connections. Gawin mo. Next is form an accountability group. So, hindi mo ito kayang labanan mag-isa. Kailangan mo ng tao mo pagpatiwalaan mo na nagpipray para sa'yo. Magre-remind sa'yo at sabi na totoo kahit masakit. Next is fight through the cross of Christ. So, hindi natin kayang talunin ang porneia sa sarili nating lakas. Pero sa pamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus, meron tayong kapangyarihang makalaya. Tumakbo tayo sa Kanya araw-araw. Doon lang tayo tunay na malilinis at magbabago. And ayun lang po, maraming salamat.